Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rogelio. Taong 1971, Karkar, Cebu. Anak ng isang mayamang pamilya itong si Rogelio. Lumaki siya ng may katulong sa buhay, kaya ni minsan hindi niya naranasang makaramdam ng kahit katiting na hirap. Para sa kanya, ang lahat ng bagay nakabase sa presyo. Kapag hindi gaanong kagandahan at mahina ang klase nito, paniguradong wala yung silbi. Matapobre at kilalang malupit din siya sa kapwa, kagaya nung tatay niya. Dahil sa malawak na lupain at halos hindi mabilang na negosyo na pagmamay-ari nila, nagbigay yun sa kanila ng hindi masukat na yaman. Ayon sa iilan, nagmula din sila sa isang mahirap na pamilya, pero nung makaahon-ahon na sa buhay, lumabas na ang kanilang mga totoong kulay. Mas lalo ring lumaki noon ang ulo ng kanyang ama, gawa ng maging sa mga karatig lugar, kilala at tinitingala na rin ang pangalan niya. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi nila maipagkakaila, marami ang taong may galit sa kanila. Gayunpaman sa kabila ng lahat, nanatili pa rin silang kampante at masaya. Yung mga taong humahadlang, walang awa nila itong ipinapaligpit hanggang sa hindi naglaon na wala na yung mga taong yon sa kanilang mga kagustuhan. Isang beses sa isang linggo, pumapasyal itong si Rogelio sa bayan. Kasakasama niya noon ang kanyang mga tauhan at katulong na siya namang nagbibigay ng kanyang mga pangangailangan. Halos pakiramdam niya nga noon, parang isa na siyang Diyos sa mata ng mga hampas lupang taong naninirahan sa kanila. Pero dumating ang isang pagkakataon na sinubok siya ng tadhana. Sa pagsapit ng taong ito, nasa edad 25 anyos na si Rogelio. Madalas na rin siya kung pumanhik sa bayan para lamang mapuna ng kanyang bisyo. Aliw, sugal, pamimili ng mga hilig, lahat yon ginagawa ng walang pagtitimpi ni Rogelio. Minsan nga, nagrereklamo na yung tatay niya pero hindi niya yon pinakikinggan. Ano man kasi ang gawin nito, alam niyang hinding-hindi siya nito kayang talikuran dahil sa kahihiyan at sa estado nila sa buhay. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo, naging maayos naman ang daloy ng pera sa kanilang pamilya. Araw-araw limpak-limpak na salapi ang nakukuha nila sa lahat ng negosyo nilang nasa loob at labas ng norte. Dahil sa ganoong sitwasyon, mas lalong lumaki ng husto ang ulo ni Rogelio. Isipin ninyo, pinuno, sa sobrang yaman nila, hindi na sila saklaw ng batas ng gobyerno. Kaya nilang manakit ng kapwa nang hindi sila napaparusahan at kayang-kaya din nilang pumatay kung yon ay kinakailangan. Akala niya ganun na lang talaga ang ikot ng mundo sa lugar nila, pero dumating ang isang araw na may nagbigay ng hindi makakalimutang leksyon sa kanya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa bayan, may napansin siyang isang lalaki na nakatayo sa gilid ng tindahan. Kaya naagaw nito ang kanyang paningin ay dahil sa ganda ng tindig ng pangangatawan nito. Panatiko rin siya ng mga taong may magagandang katawan, kaya sa unang tingin alam na niyang batak na batak yun sa gawain. Pagsilay naman ng lalaki sa kanya, agad naman siya nitong tinalikuran na parabang hindi siya nito kilala. Dahil sa naging akto nito, agad namang nakaramdam ng matinding galit itong si Rogelio.
Walang sabi-sabi. Dali-dali naman niya yung nilapitan kasama ng mga tauhan niya. Sabay wika doon ng, "Ang yabang mo ah. Ano bang pinagmamalaki mo? Kabago-bago mo rito sa lugar namin. Ganyan ang iyong asal? Abay kung ganyan kanunoy, di ka rito magtatagal." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bahagya namang naudlot ang pakikipag-usap nito sa may-ari ng tindahan. Pagsilay naman ito sa kanya, gulat na gulat naman itong si Rogelio nang masipat niya ng malapitan ang angas ng paninindigan nito. Sa isip-isip niya noon, nakaharap siya sa isang lalaki na ilang dekada nang nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Isipin ninyo, bukod sa parang magsisiputukan na ang mga ugat nito, napakalalaki rin ng pagkakaumbok ng mga kalamnan nito. Ramdam din niya ang hindi biro nitong lakas pero sa kabila nito, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Naniniwala siya, kayang-kaya nila itong pagtulungan kung sakali mang hindi yun umayon sa kanya. "Pasensya na ho kayo, pero hindi ko kayo kilala eh. Bago lang ako rito, magdadalawang araw pa lang. Kung may problema kayo, lolo ko ang kausapin ninyo." Seryosong sagot ng lalaki. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong ipinagpatuloy ang pakikipag-usap nito na para bang wala man lang yung nararamdamang takot kay Rogelio. Dala ng kanyang matinding galit, buhat sa naramdaman niyang pagkainsulto, agad naman niyang inutusan ng isa sa mga tauhan niya na bugbugin ito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung nagbigay ng paalala sa kanya ukol sa magiging kahihinatnan nito kung sakali mang yon ay gawin niya. Matapos naman niyang marinig ang mga katagang yon, mas lalo siyang nakaramdam ng matinding galit na halos umabot na sa puntong siya na ang personal na gumulpi rito. Maya-maya pa, pagramdam naman ng lalaki sa mga papasugod niyang tauhan, agad naman sila nitong sinalubong ng walang pagdadalawang isip. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbubuno sa lugar na yon, kung saan sa loob ng napakaikling oras, nagawang mapatumba ng lalaki ang lahat ng mga tauhan niya. Pagharap naman ito sa kanya, bigla naman siya nitong tinadyakan sa tiyan, dahilan para mapaluhod siya. "Hindi sa lahat ng oras, kaya niyong apihin ang mga kapwa ninyo. Mag-iingat ka sa ugali mong yan. Hindi malabong hukay ang iyong kabagsakan." Wika ng lalaki sa kanya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman yung umalis sa harapan nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, galit na galit naman itong si Rogelio na umuwi. Magmula sa araw na yon, pinahanap niya talaga ang lalaki hanggang sa malaman niyang nakatira yon sa isang liblib na lugar na nasa labas lang ng syudad ng Karkar. Hindi niya mawari kung ano ang buhay nito pero dahil sa naramdaman niyang galit at matinding insulto sa taong yon, minabuti niyang wag yung tantanan. Sa isip-isip noon ni Rogelio, saan mang lupalop magtago ang taong yon, hahanapin niya ito. Matapos naman niyang mapag-alaman ang tungkol sa pinagtitirhan ng lalaki, agad naman siyang humingi ng permiso sa kanyang ama para madala yung mga tauhan nilang kalimitang inuutusan tuwing meron silang ipinapapatay. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang nais mangyari, hindi naman niya nagdalawang isip, basta ba'y gawin niya ng malinis yung ipapatrabaho niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging tuwa. Isang araw pa ang lumipas, hindi na rin sila nagtagal sa kanilang pamamahay. Kasama ang mga tauhan niya,
Mabilis nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nga nila ang isang liblib na lugar na may maliit na sitsyong pinagtitirhan ng iilang mamumundok. Habang tinatahak nila noon ang daan, may mangilan-ngilang tao silang nakakasalubong na kakaiba ang pagtitig sa kanila. Kahit iritable na siya noon, minabuti naman niyang huwag pansinin ng mga ito sa kadahilan ng hindi yon ang pakay niya. Kalahating oras pa ang lumipas. Narating nila ang sityo na pinalilibutan ng malalaking puno ng akasya at kalumpang. Liblib na liblib ang lugar na yon, na kahit umaga, masasabi mo doong hapon na. Habang papasok na sila sa sityo, may mangilan-ngilang tao na silang tinatanong ukol sa lalaking bago lang sa lugar. Pagkarinig naman ng mga taga roon sa kanilang sinabi, imbis na sumagot ito, para yung mga bulag at bingi. Diretso lang yun sa kanilang paglalakad, na tila bang wala man lang yung nakikita at naririnig na nagsasalita. Dahil sa kabastusan ng mga ito, muntik-muntikan na doong magwala si Rogelio. Mabuti na lang, pinakalma siya ng mga kasama niya nang sa gayoy hindi siya makalikha ng eskandalo. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nga nila ang dulong parte ng sityo kung saan doon tumambad sa kanila yung lalaking nang insulto sa kanya. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin naman nila ang kausap nitong matandang lalaki na may daladalang palakol. Sa isip-isip nila noon, maaaring nagtatrabaho ang mga ito sa bukid, kaya ganoon ang kanilang mga bitbit. Paglapit naman ng grupo ni Rogelio sa mga ito, napansin naman nilang parang hindi man lang nababahala yung lalaki at yung matanda. Patuloy pa rin yun sa pag-uusap sa kabila ng mga dala nilang armas noong mga oras na yon. Dahil dito, mas lalo naman niya itong ikinagalit. Walang sabi-sabi, agad naman niyang itinulak ang lalaki, sabay galit na nagwika doon ng, "Akala mo kung sino kang mangmang na demonyo ka? Mambubukid ka lang pala. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo para maalala ko." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, kalmado naman yung sumagot sa kanya ng, "Kaibigan, maling lugar at oras ang iyong pag-ieskandalo. Umalis ka na. Marami pa kaming trabaho." Kasabay ng pagwika nito, ay ang muli naman itong pagtalikod sa kanyang harapan. Matapos naman itong gawin ng lalaki, halos pumutok na noon ang mga ugat ni Rogelio dahil sa galit na kanyang naramdaman. Pagdilim naman ang kanyang paningin, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas, sabay kalabit nito sa ulo ng taong yon. Sa isang iglap, kitang-kita niya ang pagtama nito pero sa hindi malamang dahilan, wala siyang nasipat na sugat sa mismong ulo nito. Ilang beses niya pa yung inulit pero wala talaga. Yung mga bala, tumatalbog lang. Ni hindi nga nito nagalusan ng lalaki, kaya ang unang pumasok noon sa isip niya, hindi yun tunay na tao. Nang masipat naman yon ang kanyang mga tauhan, agad naman itong sinugod ang kanyang kalaban, ngunit bago pa man sila doon makalapit, bumungad sa harapan nila yung matandang may daladalang palakol. Pagpaputok naman nila doon ng bala, nakangisi naman itong sinalag ang bawat basyo nito. Isipin ninyo, uugod-ugod na ang matandang yon pero pagdating sa pakikipaglaban sobrang liksi nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, walang kahirap-hirap naman silang dinisarmahan ng matanda. Pagkakumpiska nito ng mga baril, isa-isa sila nitong pinaluhod sa lupa para kausapin. Noong una, tumatanggi pa noon ang panig nila Rogelio,
Pero pagsipa nito sa isa nilang kasama na halos tumilapo ng ilang metro mula sa kinaroroonan nila, doon na sila unti-unting nanlambot. Dadayo-dayo kayo rito tapos hindi nyo naman pala kaya. Ulitin ko, sino may pasimuno nito? Kung nagkataong ordinaryong taong kaharap ninyo, baka napatayin nyo na. Mga mapang ibabaw, mga walang Diyos sa puso. Ngayon, kayo naman ang aming bihag. Lahat ng sasabihin namin wala kayong magagawa kundi ang sumunod. Sino man ang tumutol, alam nyo na ang mangyayari. Wika nung matanda sa kanila. Pagsilay naman ni Rogelio sa lalaking kasama nito, nasipat naman niya itong kalmado lang na nakatayo sa gilid ng puno ng mangga. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapaluhod na sila ng matandang yon. Paisa-isa naman itong hiningi yung mga pangalan nila. Matapos naman itong malaman ang utak ng kanilang pagdayo, agad naman sila nitong tinanong ukol sa kanilang rason kung bakit nila ginawa ang bagay na yon. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, pilit naman niya yung sinisindak pero hindi yun tumatalab sa panig ng matanda. Nakahanda rin yun sa mga bagay na gagawin nila, kaya ni katiting natakot, wala itong nararamdaman. Mariinding inilahad sa kanya ng matanda. Nasa kanila ang pagpapasya kung papauwiin pa ba nila yon ng buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, unti-unti na ring nagbabago ang pagiging bastos at balasubas ni Rogelio na magsalita. Hindi naglaon nang tuluyan na siyang mapangibabawan ng matandang yon. Bigla na lamang siyang naging isang maamong tupa. Nang mapagtanto naman yon ng lalaki, doon pa lamang yun nagsimulang magsalita sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo gagalawin. Hindi nyo kami katulad ng mga halangang kaluluwa. Pero bilang parusa sa inyo, gabi kayo aalis dito. Wala rin kayong dadalhin, maliban sa inyong mga damit na suot. Nakikita ko sa mga mata mo, Rogelio, parang hindi ka pa rin naniniwala. Sige lang, maya-maya niyan, magbabago rin yan. Alam mo ba, baryo ng mga aswang ang pinasok ninyo. Dito sa lugar na ito, kami lang ang ordinaryong tao. Duda ka? Maghintay ka. Mapapatunayan mo rin ang lahat ng yan. Wika nung lalaki sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, doon na sila kinausap ng matanda ukol sa mga bagay na kinakailangan nitong malaman. Halos tumagal din ng ilang oras ang pagtatanong nito hanggang sa makuha na nito ang lahat ng detalye ukol sa kanila. Maigi rin itong kinapkapa ng kanilang mga suot upang masigurong wala silang armas na hawak. Nang may isa katuparan na yon ng matanda, ikinulong sila nito sa loob ng kubo. Ilang oras din sila doong nagtagal hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon. Gutom na gutom man ang kanilang grupo, wala silang magagawa kundi tiisin ito. Ayon nga kay Rogelio, hindi na rin nila iniisip noon na makakaligtas pa sila ng buhay. Napakalupit kasi ng matandang yon. Animoy likas na para rito ang pumatay ng tao. Hindi naman nila yun masisisi sa kadahilanang sila naman ang unang gumawa ng dahilan para mapilitan yung gawin ng mga ganoong bagay. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, nang mapansin naman ng matanda na kumagat na ang dilim, agad naman sila nitong inutusan na lumabas. Pagdating naman nila sa bakuran nito, doon pa lamang sila binigyan ng permiso ng matanda na umuwi na. Oh, paano ba yan? Makakauwi na kayo.
Ingat na lang sa daan pa uwi. Marami diyang gumagalang mababangis na hayop. O paano? Magandang gabi sa inyo. Bungad na wika sa kanila ng matanda. Matapos naman itong makapagsalita, kampante naman sila nitong pinalabas. Siyempre, sila Rogelio noon, hindi na rin nagdalawang isip, gawa ng ang buong akala nila, yun na ang pinakamadaling daan para makauwi sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Sa pagbagtas naman nila noon ng daan, ang una nilang napansin ay yung mga kakaibang huni ng hayop sa buong paligid. Sobrang iingay ng mga ito na parabang naliligalig yun sa mga lugar na kanilang pinagkukublian. Siyempre, dahil sa wala namang kaide-ideya sila Rogelio kung ano ang mga ito, pinili naman nilang yon ay ipagsawalang bahala. Ngunit, habang papalapit sila sa sentro ng baryo, mas lalo namang nag-iba yung mga tunog at ingay na naririnig nila. Napapansin din nila noong lahat ng taong dinaraanan nila, seryosong nakatitig sa kanilang pangkat. Bagaman walang kakaiba sa mga ito, hindi nila maipagkakaila na may ibig ipahiwatig ang ganoong titig. Ayon sa mga kasama niya, kalimitan nila itong nakikita sa mga taong may iisang pakay. Malakas din ang kanilang kutob. May masama yung pakay sa kanilang lahat, kaya gano'n na lamang ang pamamaraan ng pagtitig ng mga ito. Nang marinig naman ni Rogelio ang sinabi ng kanyang mga kasama, pinili na lamang niyang bilisan ang paglalakad nila. Bukod kasi sa wala silang kadaladalang armas, masyado ring marami ang mga panauhing yon. Pagkaraan pa ng 10 minutong paglalakad, bigla naman silang natigilan nang mapansin nilang hindi pa sila nakakalabas ng sitsyong yon. Kung hindi sila nagkakamali, inaabot lamang ng 3 minuto bago makalabas dito. Bakit nung papalabas na sila, halos magki-15 minutos na, hindi pa rin nila nakikita ang bukana? Matapos naman yung mapansin ng kanyang kasama, agad naman sila nitong inabisuhan na magbaliktad ng kanilang mga damit. Ginawa naman nila yon pero wala namang nagbago. Nang makumpirma naman nila ito, pinili naman nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad kahit wala silang ideya kung saan sila paroroon. Ang tanging importante na lamang noon sa grupo nila ay yung makalabas sa lugar na yon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, habang tumatagal, mas lalo nilang napapansin ang pagdami ng mga bahay-bahay na nakatirik dito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Rogelio nang may makasalubong silang mga taong mabilis na tumatakbo. Yung iba parang aso kung tumakbo, tapos yung iba naman parang mga taong baliw. Maya't maya rin ang pag-aangil ng mga ito na hindi naglaon, unti-unti na nilang sinasabayan ng mga pagnanangis. Dahil sa pangyayaring yon, paisa-isa na nilang tinahak ang daan. Yung mga kasama niya, wala nang pakialam sa kanya, hanggang sa may nasipat siyang grupo ng mga kalalakihan na nagmamadaling lumapit sa kanya. Bagaman may natira pa sa kanyang 2 tauhan, hindi yun sapat para mapigilan ang mga ito. Minuto lang din ang lumipas bago nila yun tuluyang makuyog at mapatay. Pagsukol naman ng mga nilalang na yun sa kanya, kitang-kita niya ang pamumula ng mga nakaluwa nitong mata. Paulit-ulit din siya nitong tinatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na yon, hanggang sa maramdaman na lamang niya yung pagbao ng isang malatuod na kamay sa katawan niya. Pagtalsik naman ng kanyang dugo, mabilis naman siyang kinuyog ng mga ito. Pakiramdam niya noong mga oras na yon,
para siyang biktimang hayop na kinakatay ng mga maninila. Hindi na nga niya mabilang yung dami ng mga kamay na humahablot sa kanya, gawa ng maraming tao ang dumadagan sa kanya. Kaladkad dito, kaladkad doon, ranas na ranas yun ni Rogelio. Muntik-muntika na nga siya noong mawala ng malay, pero sa kabila ng lahat ng yon, nanatili siyang matatag. Sa isip-isip niya, kung mawawalan siya ng ulirat, maaaring yun na rin ang katapusan ng buhay niya. Kalahating oras pa ang lumipas, hindi na niya mawari kung saang lugar siya nakarating. Sa puntong yon, doon niya naunawaan na kahit anong yaman niya, hindi siya nito matutulungan. Pagdating naman nila noon sa gitnang bahagi ng sitio, namumula na ang kanyang paningin. Hirap na rin siya noong makaaninag, buhat sa matinding pinsalang tinamo ng kanyang katawan. Napinsala rin ng husto ang kanyang kaliwang mata, na halos ang paningin niya rito, kulay itim na. Pagtigil naman ang pagkuyog sa kanya ng mga nilalang na yon, lubos naman niya itong ipinagpasalamat, gawa ng kahit papaano nakakahinga na siya ng maluwag. Sinubukan din niyang tingnan ang kanyang katawan kung saan doon bumungad sa kanya ang bali-bali niyang binti. Nawawala na rin siya ng mga daliri, tapos yung kanyang balat, purong kalmot na ng mga ito. Ramdam na rin niya ang pagkabali ng kanyang tadyang, kaya kahit pilitin niya noong tumayo, hindi niya na yon makayanan. Matapos naman itong masipat ni Rogelio, napaiyak na lamang siya habang inaalala ang kanyang pamilya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang tumahimik na ang buong paligid, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa mga nilalang na yon. Pagsilay naman niya sa mga ito, unang tumambad sa kanya ay yung bangkay ng mga kasama niya. Lahat yun patay na. Tapos ang mas masaklap, may iilan sa mga itong nawawalan na ng ulo. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa dalawang malaasong nilalang na nasa kanyang harapan, nasipat naman niya itong nakangisi habang umaangil. Hindi naglaon, mabilis namang nagpalit anyo ang mga ito, sabay wika sa kanya ng, "Hindi ba ikaw yung anak ng matapobreng mayaman? Bakit ka pumunta rito? May bala ka bang hikayatin kaming umanib sa inyo?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi niya na yun sinubukan panglaanan ng oras, gawa ng sa isip-isip niya, mamamatay na lang din naman siya. Pagdura naman niya sa sahig, itinuring naman niya yung pangiinsulto ng dalawa, dahilan para sumugod yun sa kanya. Subalit, bago pa man bumaon sa kanyang ulo ang matatalas nitong mga kuko, bigla naman yung natigilan nang may marinig itong umubo sa likod ng kanilang kinatatayuan. Pagsilay naman doon ng dalawa, bumungad sa kanya yung matanda, tapos yung lalaking dinayo nila. Hindi niya mawari kung ano ang estado ng mga ito, pero base sa reaksyon ng mga nilalang, ginagalang nila ito sa lugar na yon. Paglapit naman ito sa kanila, agad naman siyang itinayo ng lalaki habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Ano? May natutunan ka na ba? Sa harapan ng kamatayan, natulungan ka ba ng pera? Bibigyan kita ng pagkakataon para magbago. Siguraduhin mo lang na sa pagbabagong ito, tatalikuran mo na ang lahat ng masasama mong ugali. Itatak mo ito sa puso mo. Dahil kapag nalaman kong ganyan ka pa rin, ako na mismong maninila sa'yo para pugutan ka ng ulo." Nang marinig naman ni Rogelio ang sinabi nito, tila bang nagkaroon siya ng panibagong pag-asa.
Walang sabi-sabi. Agad naman siyang sumang-ayon sa nais ng lalaki, dahilan para dalhin siya nito sa labasan ng sityo. Nang hihina man ang kanyang katawan, matyaga niyang tinahak ang daang yon hanggang sa makauwi na siya sa kanila. Sa totoo lang, Pinuno, hindi maisip ni Rogelio kung papaano siya nakabalik. Sa tindi kasi ng pinsalang tinamo niya, napaka-imposibleng makapaglakad pa siya ng ilang kilometro. Idagdag mo pa rito ang mga bali-bali niyang binti. Pagsilay naman ng kanyang ama sa naging estado niya, agad naman itong inihanda ang lahat ng mga tauhan nito. Subalit sa kasamaang palad, hindi na niya kinanta pa kung ano ang nangyari sa kanilang grupo. Dumaan pa ang mga araw at buwan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagpapagaling. Marami na silang pinuntahang bahay pagamutan, pero yung mga sugat niya sa katawan, hindi pa rin mapahilom. Isinugal na ng kanyang ama ang lahat ng yaman nila sa mga espesyalista, pero wala pa rin nagbago. Dumating na rin noon sa puntong nagkabaon-baon na sila sa utang, hanggang sa mamalaya na lamang nila, nahanay na sila sa mga pangkaraniwang pamilya. Ayon sa kanya, naibsan lamang ang kanyang karamdaman nung dinalaw siya nung lalaking nagpalaya sa kanya. Ito na rin mismo ang gumamot ng kanyang mga sugat hanggang sa tuluyan na yung maghilom. Nawala man sa kanya ang lahat, hindi na yon inisip pa ni Rogelio. Sa halip na pagsisihan, ipinagpasalamat niya ito, gawa ng kung nanatili sila sa ganoong estado, maaaring dala-dala pa rin niya ang kanyang basurang pag-uugali. Hanggang sa kamatayan ni Rogelio, Pinuno, kailan may hindi niya nakalimutan ang tungkol sa nakainkwentro niyang albularyong nakatira sa sityo ng mga aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Yan ang tinatawag kong napakagandang karma para sa isang taong feeling nila sobrang angat nila kasi nga marami silang ari-arian, marami silang pera, tapos sila'y nasa pinakatuktok. Diba? Kasi ang dami nilang tauhan eh. Lahat pwede nila bilhin, lahat pwede nila utusan, kasi nga pinapagana ng pera yung sirkulasyon nila. Ending, nakahanap siya ng matinding katapat. Buti nga hindi pa siya pinatay, di ba? Kaya ipinagpasalamat talaga yon ni Rogelio. Though, hindi na gumaling yung kung ano man yung karamdaman niya, tapos wala nang naging solusyon, naghirap pa sila ng todo. Well, di naman sobrang hirap. Naging normal yung pamumuhay nila kumpara dun sa sobra-sobrang yaman na natatanggap nila. Pero para sa akin, good pa rin yun. Kasi nga, hindi naman binawi lahat eh. Kahit pa paano, nakakaraos pa rin sila, di ba? So, para sa akin, mabait pa rin yung Diyos para sa pamilya ni Rogelio. Kasi, yun nga, kung talagang totoong karmang binigay sa kanila to, malamang wala tayong ganitong kwento. Tapos, pinahirapan pa siya ng mga aswang na yon. Pero hindi, binuhay siya. So, para sa akin, okay na okay yon. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.